Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, bale meron akong isang video game player dito na ang brand ay Platinum na Reyna 3C. Ayan. So ang issue nitong video game player na to, basic lang. Bale ang problema nito yung kanyang microphone. Base sa customer, yung daw kanyang microphone, bale hindi daw malakasan yung kanyang volume. Pangalawa, wala daw echo. So yun bale ang problema nitong video game player. At minsan daw yung kanyang microphone, basag daw yung kanyang tunog. So sa mga ganitong issue mga boss, madalas na nagiging problema kapag ganyan yung mismong control. So yun bale ang gagawin natin ngayon dito sa video na to. Bale magpapalit tayo ng control dito sa video game player na to. So sa mga baguhan dyan, panoorin nyo tong ating video hanggang matapos para matuto kayo kung paano magpalit ng mga volume control para dito sa mga video game player na tulad nito. So habang binubuksan natin yan mga boss, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, bale natanggal ko na yung cover nitong player. So unang gagawin natin ngayon dito mga boss, dahil magpapalit tayo ng control. So yung control nitong mga player na to nandito sa board na yan. So hindi natin matatanggal yung mga control na yan hanggat di natin matanggal yung kanyang front panel. So, gagawin natin ngayon, bale, tatanggalin natin yung mga tornilyo dito sa kanyang front panel para yun na nga, matanggal natin yung kanyang mga potential control. So, sa mga ganitong video game player na tulad nito, Platinum na Reyna 3C, once na magpapalit tayo ng control, bale, medyo marami lang yung babaklasin natin dito na tornilyo dito sa kanyang front panel. Pero ganun pa man, mga boss, madali lang naman tanggalin yan na yan, kung titignan nyo dito sa video. So, after natin matanggal yung mga tornilyo dito sa yung front panel, bale, tatanggalin din natin yung maliit na board na kulay green. So, yung board na yan, bale, yan yung kanyang board para sa kanyang input mic. So, tanggalin na rin natin yan para hindi istorbo mamaya once na tatanggalin natin yung front panel. So, madali lang naman mga boss, makikita nyo naman yung mga tornilyo. Ayan. So, after natin matanggal yung dalawang tornilyo, so meron din dito sa mismong board, isang piraso. Ngayon, after natin matanggal yung mga tornilyo, so pwede na natin, ayan, bunutin yung board. Tapos, tong socket wire, tanggalin din natin yan. So, meron cable tayo, ayan. Putulin ko lang. So, yung wire na connected dito sa main board nitong player papuntang panel. So, baklasin natin yan. Para once na mabunot na natin tong panel nitong player na to, wala nang connected. Ayan. So, nakita nyo mga boss, natanggal na natin yung front panel nitong player. Ngayon, sunod naman na gagawin natin. So, papansinin nyo yung mga tornilyo, ayan, napakarami. So, tanggalin din natin lahat yan. Ngayon, after natin matanggal lahat ng mga screw dito sa board na yan, so, pwede na natin bunutin yung board. Ayan. So, ganun lang kadali mga boss. Ngayon, kung titignan nyo, bale, ito yung kanyang mga control. Ayan. Yan, dalawa na yan. So, papansinin nyo mga boss, yung mga control na ginamit dito, hindi ordinary, katulad sa mga concert amplifier na potential control. Pero ganun pa man, walang problema yan mga boss. Ngayon, tanggalin ko na muna itong mga control. So, common na value nitong mga control nito ay 20K. So, kung titignan nyo mga boss, yung value nitong mga control na yan, ayan, kung nakikita nyo, 203. So, meaning, 20K yan mga boss. 203. 20K. Ngayon, bali ang ipapalit natin dito dahil wala naman tayong available na ganyan. So, ito na lang ilalagay natin. Ayan. Ngayon, kung titignan nyo itong dalawang control na yan, kung papansinin nyo, yung ground nitong mga potential control, hindi same yung pwesto. Yung ilalagay natin, paibaba yung ground, yung original paba. So, gagawin na lang natin dyan, bale, re-remedyoin na lang natin yan para yun na nga, may lagay natin yung mga control na yan. So, gagawin lang natin, bale, kakat na lang natin yung ground nitong potential control na yan. Ayan.
So, putulin lang natin. So, marami naman na paraan na pwedeng gawin once na magpapalit tayo ng mga control sa mga video player na tulad nito, na Reyna 3C. Once na wala tayong available na potential control, same dun sa tinanggal natin. So, ngayon gagawin lang natin dyan na yan. Bale, yung control na yan, ipapatong lang natin dyan. Tapos, dahil maikli yung terminal nitong mga potential control na yan, so, jumper na lang natin. So, gawin natin mga boss para makita nyo. Ngayon mga boss, bago natin ilagay yung potential control, so, lalagyan na muna natin ng glue stick. Yan, bale, yung hahawak dito sa potential control papuntang board. Ngayon, after natin malagyan ng glue stick, ayan, so, itapat lang natin dyan. Dapat nakasentro yan mga boss. Ayan. So, after natin may dikit yung potential control dito sa board, yung isa, lagyan din natin ng glue stick. Bale, yung glue stick na yan mga boss, yan bale yung magsilbing hawak dito sa potential control papuntang board para hindi basta-basta gumalaw. Ayan. Ngayon, after natin may dikit yung mga potential control dito sa board, so, sunod naman na gagawin natin, bale, dudugtungin lang natin yung mga terminal nitong potential control para may tap natin dito sa board. So, ganun lang mga boss. This time, bale, i-cut ko na yung video dito para hindi na lang umaba tong ating video. So, gawin ko na muna. Kung titignan nyo, bale, tapos ko ng ma-jumper yung terminal nitong mga potential control. Ayan. So, ginamper lang natin bale yan mga boss para yun na nga may tap natin or masolder natin dito sa mismong board. So, ganun lang kadali. Ngayon, okay na yan. Bale, bubuin na natin yan. Pero bago natin buuin yan mga boss, itong mga knob, kailangan na muna natin ilagay. Ngayon, after natin may ilagay yung mga knob nitong potential control, so bubuin na natin yan para ma-actual testing na natin mamaya kung magkakaroon na ba ng echo yung kanyang microphone at kung malalakasan na ba natin yung kanyang microphone. Ayan. So, buuin ko lang mga boss. Forward ko na yung video. Ngayon mga boss, after natin mabutong player, ayan, bale, tapos na natin may balik yan. So, ito na yung mga control na yan. So, actual testing na natin to mga boss. Tignan natin kung okay na ba tong video player. Ayan mga boss, so testing na tayo. So, pasensya na pala sa ingay sa mga ibon. Medyo marami kasing ibon dito. So, testing natin. Tignan natin kung magkakaroon na ba ng echo itong kanyang microphone at kung malakasan na ba natin. Ayan. A sound testing. A sound, a test. A sound, a sound, a test. A sound, sound. A sound test. A sound, a testing mic test. A sound. Yun mga boss, narinig nyo. So, okay na to. Bale, pwede na natin lakasan yung kanyang microphone or hinaan. Tapos, meron na rin echo itong kanyang microphone. So, nung unang testing ko dito mga boss, nung hindi ko pa binuksan tong video player na to, as in wala talagang echo na maririnig pagdating sa kanyang microphone. At hindi rin natin malakasan or mahinaan yung kanyang volume sa microphone. So, yung value pala na nilagay natin na potential control dito or pinalit natin, nakita nyo mga boss, 10K. Bale, yung original na volume control na tinanggal natin dito, nakita nyo, 20K. So, ganun pa man, okay lang yan mga boss. Walang problema yon. Although, mababa yung value na nilagay natin na potential control dito sa kanyang, ayan, sa kanyang volume, mic, at echo. So, dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga baguhan dyan, kahit papano, meron kayo natutunan dito sa ating video or konting idea man lang once na wala tayong pamalit sa mga potential control. So, sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.